Loy Gita, Sir. Bigyan natin ng pagkakataon ng ating magiting na general at abogado, Attorney Virgil Garcia, Sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Miyembro po ako ng AGPO. Pero kami po sa AGPO, nakapagsalita lang po ng konti. Marami pong exchanges ng ideas doon eh. Alam niyo na, mga retiradong general nandun. So lahat ng ideas nilalabas for academic discussion. Walang mali, walang tama, basta sabihin mo yung iyong opinion and then but you know there is a point where where they take a common stand. Ayaw po niya ng corruption. Yun lang po about AGPO natin ni General Kita. Wala po akong prepared na speech this morning. Gusto ko lamang pong i-focus yung ating atensyon. Ano po? Kasi alam po ninyo, nung nag-aral ako ng abogasya sa Ateneo de Manila, iba yung pinag-aralan namin sa nangyayari ngayon. Yung araw, sa aming pinag-aralan, yung tatlong foundation ng ating gobyerno, yung ating tatlong foundation ng ating demokrasya, yung executive, legislative, and judicial, yun dapat yung nagbabantay sa ating saligang batas. And the fourth pillar of democracy is press, media. Ngayon po, sa panahon ngayon, kayo na lamang po ang tumatayo para sa ating demokrasya, ang mga independent bloggers. Kayo na lamang po ang maaari naming asahan na maglalahad ng katotohanan at ipagpatuloy ang ating laban para sa kalayaan, sa pananagutan at sa justisya. Bago po ang lahat, pasalamat ako sa Duterte campaign team na nagbigay ng suporta sa atin dito. Nandiyan po sila sa likod. Sa Kampilan, sa PANA, sa PDP Laban, at sa inyo lahat po maraming salamat. Kahapon po, alam po ninyo kaya ko nasabi yan, nakakapagtaka, ngayon, ang nagsasabi ng totoo, ngayon ang nagsasabi ng nalalaman niya para sa pananagutan, para sa hustisya, yun ang inuusig ng batas. Yun ang pinapagalitan ng kanyang organisasyon. Alam niyo na, hindi ko na papangalanan. Pagka ikaw ay tumayo, arestado ka, hindi ka pwedeng magsalita. Pagka ikaw ay naglahad ng katotohanan, hahabulin ka, sisiraan ka sa media, i-discredit ka. Alam po ninyo, kahit batang musmus, pagka yan ay naka-witness ng isang bagay at yung kanyang na-witness ay kaya niyang ilahad sa korte, sa hukuman, yung pong batang musmus na yon ay credible witness. Hindi po siya madi-disqualify dahil lamang sa siya ay batang musmus. Let us take it to the extreme. I take this against advisement. Sabi sa akin, General, maging gender conscious ka. Pero I'm not being sexist. I'm not being Ang sabi ko po kasi, na isang example ko, pagka dinidiscredit mo yung mga witnesses, katulad nitong ating mga 18, sabihin na natin 20 yan, sama na natin si Colonel Grijaldo ng pulis. 21 po yan. Pag dinidiscredit nila, kesyo, yung kay Gutesa, hindi raw tama ang pagnotaryo, ano ngayon? Okay? Ito daw, 18, nag-awol, na-dismiss, dishonorable discharge. Ano ngayon? Yun namang pagkaka-dishonorable discharge, may kwento yan. At hindi lahat ng dishonorable discharge, dishonorable. Situational, you have to get into the bottom of it. But that, again, is not the issue.
Merong dishonorable kasi naawol eh. Eh bakit naawol? Eh, hindi po ako nakabalik agad pagkatapos ng aking leave dahil may sakit pa po ang nanay ko. Eh pagkatapos mo nung gumaling ang nanay ko, dinala ko yung anak ko sa ospital at kailangan ko rin pong bantayan. Eh di lagpas na yung time mo para ikaw ay mag-report. 5 days, 7 days, awol ka na. Hindi mo na naasikaso kasi meron ka pang mga ibang problema. Dishonorable ka na. Kasalanan pa niya yun. Yung ba derogatory, yung ba hindi, yung ba incriminating, hindi. Dahil sinasabi natin, focus on the issue. Ang issue po dito sa ating mga usapin ngayon yung pananagutan. May mga tao pong pinangalanan. Bakit hindi yun ang hinahabol? Bakit yung ombudsman na dapat humahabol sa mga pinangalanang matataas na opisyal ay hindi hinahabol yung mga pinangalanan? Ang hinahabol yung mga naglalahad. Bakit itong 18 kung saan-saan tumatakbo, tumaharap sa media? Kahapon, pumarap sa inyo para madinig ng bayan ang kanilang sasabihin. Natapos ba? Hindi. Kasi na-compromise yung lugar. Kahapon, meron kaming gagawing taping para madinig ninyo yung sasabihin nila ng detalyado. Tumakbo kami 3 lugar eh. 3 beses kami nagpalit ng venue because nako-compromise yung aming lugar. Hindi na pwede, may andyan na sila, andin ganyan. Takbo na naman kami, lipat kami ng venue. Hanggang sa hindi natuloy. Pero ang sa amin lamang gustong gawin, wala kaming gustong siraan. Wala kaming gustong papangitin sa paningin ng kahit sino man. Ang intensyon lamang po namin ay papanagutin ang mga dapat managot dahil yan po ang nakasaad sa ating saligang batas. Ang UPI po, ang United People's Initiative, isa lamang po ang pinapanigan ng UPI Movement 8. Yan po ang pangalan namin, UPI Movement 8, ang saligang batas. Sinisiguro namin na ang saligang batas ay dapat galangin, dapat sundin, at dapat ipagtanggol. Ngayon po ang ating saligang batas ay masyado nang nagagahasa, masyado nang nayuyurak at masyado nang nasasalbahe. Hindi na po natin ginagalang, hindi na po ginagalang ng mga nakaposisyon sa gobyerno. Nakapagtataka po, meron nga pong nagtatanong, hindi ako ha, sila nagtatanong, ay ko, meron ba tayong gobyerno o mafia yung nagpapatakbo ng ating gobyerno? Kasi sila nagtatakipan, sila Saan pa po tatakbo ang ating mamamayan para sa katotohanan? Yung maliit na pamilya na namatayan, na hindi niya naman didinig yung boses ng kanyang anak. Tatay, wala na. Nalunod na eh. Hindi niya na mayayakap si kuya, si ate, wala na. Nalunod na. Si tatay hindi na uuwi. Paano yung justisya para sa kanila? Dahil doon sa mga flood control na kung naitayo, hindi sana sila maaaring namatay. Yan po ay pinaglalaban natin. Yan po ang focus. Dapat po si Ombudsman, tawagin niya lahat ng pinangalanan at protektahan niya. Itong 18, hindi yung 18 ang uusigin niya, hindi yung 18 ang sasabihin niya. Wala kayong kwenta mga sundalo dahil kayo discredited, kayo... si Senator Lacson sinabi, merong isa hindi naman mga dishonorable discharge yan. Yung isa reservist. Ano ngayon? That is not the issue. The issue, ladies and gentlemen, pagka ganyan, magkaisa-isa tayo, usigin natin ang usigin hanggang sa, ewan ko, wala na yatang hiya sa kanilang mga anak. I mean, can you face your child in the morning during breakfast? Kung ganyan ang paninindigan mo sa bayan at nadidinig ng... Si Sandy kaya nagbago yun, inusig ng anak eh. Hindi na kaya yung pag-uusig ng anak niya. Natatay, hindi ko alam, ikaw pala ganyan, eh, tagal na kitang iniidolo. I don't know about these guys. So yun lang po, mga kasama, huwag po kayong magbabago. Alam po ninyo, isa-isa na lang. Sabi nila, walang bisa yung kanilang statement ng 18 kasi joint affidavit. Okay? Dapat daw isa-isa. Gusto ni Boying isa-isa para isa-isa kaya niyang bilhin. Okay?
Oh, ikaw, pagkaisa ako, akin yung affidavit mo, tapos na, mag-issue ka ng iba, babayaran kita. Tapos ang kwento. Hindi ko sa pinagbibintangan, example lang ito, ha? Example lang nung pwedeng mangyari. Pinapaliwanag ko lamang bakit joint affidavit. Pag joint affidavit, binayaran ko isa doon, kasama pa rin siya. Kahit siya magpabayad. Kasi joint affidavit. Andun pa rin ang pirma niya. Pasinungalingan niya, aba, sagutin niya sa 17. Diba? So mahirap, kaya ginawang joint affidavit. Para hindi mabili. 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon, dami nun. 1 trilyon yung pera nila eh. 1 trilyon yung kailangang panagutan. 1 trilyon yung kailangan sagutin sa taong bayan na dapat sana yung paligid, lalo doon sa amin sa Quezon City, sa District 2, gumanda sana ang paligid, gumanda sana ang buhay ng mga taga ron. Kung yung budget, kano ba budget doon sa District 2? 3.5 billion yata o 5.3 billion. Hindi ko na matandaan. Basta in the billion. Punta kayo sa Quezon City sa District 2, sa Commonwealth, sa Holy Spirit, sa Payatas, sa Bagong Silangan. Kung nagkaroon ng pagbabago despite that money that was allotted to the district. Huwag po kayong magbabago. Maraming salamat po. Magtulungan tayo. Labanan natin ang katiwalian. Magandang umaga po.